Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng TV Patrol. Pahayag ito ni Congresswoman Leila de Lima na tila baga isinusukan na niya si Senator Risa Hontiveros na gustong-gusto, atat na atat, kakandidatong presidente sa 2028. Kawawa. It's crying time. We need someone like Vice President Leni Robredo. Ito ang iginiit ni Representative Leila de Lima nang tanungin ang opinion sa paparating na halalan 2028 at kung sino ang maaaring maging kandidato ng United Opposition para sa pagka-pangulo. Ito ang statement ng kongresista. We are not losing hope na magbabago pa ang desisyon ng VP Leni na tumakbo ulit sa 2028. Because for me, de Lima, she is the most winnable among potential opposition candidates. Aray nako, bakit ganyan ang ginagawa nyo? Kawawa naman ang senadora na gustong-gustong tumakbo pagka-presidente. Hindi ko kabisado yung kanta. Oh, it's crying time right now for Risa Hontiveros. I can see that far away look in her eyes. I can tell by the way she's talking public that it won't be long before it's crying time. Isa-isa na silang nagsasalita, itong mga kakampi. Ang nauna kong na-monitor, itong si Senator Risa, last year pa ito. Tama ba? As early as last year, sinasabi niya, I am available to run for president. Grabe. So, una kong nabasang po si Congressman, Senator Kiko Pangilinan. Sabi niya, we will try our best to convince the Vice President, VP Leni, to run. She's the best. Okay. So, sino pa yung Nadine Lostri, yung artista? Kung sinuportahan ko si Madam Leni noong 2022, susuportahan ko pa rin siya sa 2028 dahil she's the best. Meron pang isa kalimutan ko na. Basta marami ngayon, marami ang mga kakampings, marami ang mga post kumakalat sa social media urging VP Leni to run for president. Tanong, except kay Trillanes, dahil sinasabi niya na ang susuportahan ko si Risa Hontiveros. Maliban kay Trillanes, meron bang kakamping na nagsasabi ng pinaka-the best, ang winnable sa 2028 is si Risa Hontiveros? Paki-comment ko no. Wala akong maalala. Lahat sila, iisa lang ang sinasabi, Leni Robredo. Meron, nagsabi siya kanina na, I think si Leila de Lima rin nagsabi pala, yung sabi niya, walang bahid ng korupsyon si VP Leni. And I agree. She's the best. Walang bahid sa korupsyon. Agree ako. Noong 2022, kaya ako, inayawan ko lang si VP Leni dahil nga, lumalabas sa kanyang mga statements, medyo may pagkalutang. Kaya sabi niya,
I have 3 daughters, they are all girls, something like that. Tapos yung mga sinasabi niyang naipasa niya ang mga batas bilang kongresista, hindi naman niya maalala. Well, mas okay na lang sa akin kung nanalo si Madam Leni noong 2022, mas malayong okay tayo ngayon. Mas okay na lang yung medyo lutang na presidente basta walang bahid ng korupsyon. Sa ngayon, tong presidente, magaling magsalita. Akala natin, like father, like son. Kailan? Iniba niya eh. Tinalo pa niya ang kanyang ama pagdating sa record sa korupsyon. Sabi ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung malala ang korupsyon panahon ng Marcelo Marcos Sr., doble, triple, quadruple kalala ang korupsyon nitong Marcos Jr. Sayang. Kaya wala tayong magawa kundi kakanta na lang ng nabudol ako. May kanta ako noon ng nabudol ako eh. Kalimutan ko naman yung tono. So, ano pa? United Opposition. Oh. So, ano bang iniisip nilang United Opposition? Sila-sila lang na mga kakamping dilawan? Eh, sinasabi ni Risa, baka pwede daw, baka daw biglang mag-offer ang mga Marcos Camp na makipag-join forces sa Dilawan. So ano yan? Kain suka. Tapos, sinasabi ni Senator Risa, siguro naging realistic na rin siya. Kung hindi siya daw mapili na presidente, okay lang daw. At least, mas mabuti yung ganon. Handa na siyang tanggapin na hindi siya mapipili. And I'm sure hindi siya talaga mapipili. Yan ang aking opinion. Kung sila-sila lang ng mga kakampi, Madam Leni ang kanilang pambato. After Madam Leni, kung hindi tatakbo, baka mas maganda pa Bam Aquino. Mas maraming makuhang boto Bam Aquino kumpara kay Risa Hontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para sila naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan og yero. Kay sukad-sukad diba na ipakatabang sa ako akan nakapasalamat kami ko maunta ikaw ta saan ka og kinabuhi. Abot namo sa imong mga maayon. So, mao na ni ang itsura sa balay ni nanay, mao na ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. Naman intugo na mga diya. Pagturuan nila din pa ko. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig ani ang imong balay? 35 na. Sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. O sige nanay hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila kinabuhi kay. Ano
Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayaw nga napulihan na gid sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud busa. Nang hinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.